Di ko nga pala ini-expect na magbabiral. Lagi naman natin perler beads na si Bulbasaur. Di ba promise ko sa inyo? Pupunin ko tong rep ko ng mga perler beads na Pokemon. At ngayon nga pala ay makakagawa na ulit tayo. Dahil nagdagdag tayo na sobrang daming kulay. At dito nga nagpe-prepare na ako. Inaayos ko na yung mga color na kakailanganin natin. Inaayos ko na yung mga tools at saka yung platform. Madami nga pala nag-comment na buuin ko daw ay si Charmander. Siyempre dahil mabait ako, bubuin natin siya. Ito pala magiging pattern natin. Ito nga inupisahan ko na. Pero black pala muna ang kailangan natin. Ito kasi yung pattern ng katawan niya. Bale ito nga pala ginagawa ko ito, ulo niya at yung buntot niya. Medyo madali lang palang gawin si Charmander kasi medyo cute size siya. Sabagay Charmander pala kasi siya kaya maliit pa. Ayan, tapos na tayo sa katawan. Next naman ay dito naman tayo sa mata. Dito nga pala medyo mahirap ng konti. Kunti lang naman kasi iba't iba yung kulay ng mata. Hindi siya yung porket blue lang talaga lahat. Blue naman talaga siya pero may iba't ibang variant. Ayan, parang ganyan may ibang kulay pa. Tapos na tayo sa mata. Ngayon may gagamit naman tayo ng color red. Ito naman yung bibig ni Charmander. Dahil masayang yung Pokemon si Charmander, mapapansin nyo dito ay parang nakangiti siya. Ilagay na din pala ako ng shadow colors niya yung parang brown. Next naman kumukuha naman tayo ng color yellow. Kasi yung umaapoy sa butot niya color yellow. Ito naman ginagawa ko ngayon ay yung sa tiyan niya. Medyo may pagka-yellow brown kasi itong tiyan ni Charmander At andito tayo sa pinaka-final color ni Charmander. Hindi ko sure kung ano tamang kulay pero para may pagka-orange na brown. Ito na lang yung ginagawa ko, yung nakakasapis yating na part. Pupunuin na lang natin siya ng kulay para matapos na. Pag andito ka na sa part na to, kahit pagod ka na, hindi ka mapapagod. Bigla na lang mawawala kasi alam mong patapos na. At tenen, ayan o itsura niya, di ba? Ang cute. Kung mapapansin nyo, di ba? Pares naman siya doon sa picture na pinagayahan natin. At grabe, medyo nakakangalay lang to pero kunti lang naman. Andito na tayo sa pinaka-exciting at pinaka-last part. Bago planchain, ipapatungan muna natin siya ng parchment paper. At kung medyo mainit na yung plancha, pwede na natin itong plancha. Basta imagine nyo lang, nagpa-plancha kayo ng damit. Kumbaga side to side lang yung pang-plancha nyo para hindi lumukot. At ito nga, pili ko okay na. Unti-unti ko na tinanggal tong parchment paper. Nakikita ko na maganda na nga pagka-pixelated niya. Ingit lang muna kayo sa paghawak kasi baka mainit pa eh. O diba, ito na si Charmander. Grabe, napaka-cute niya. O diba, gayang-gaya naman natin siya doon sa picture. Senen, ito na natin finished product. Kaya na pala ulit bahala mamili ko anong gusto nyo. Harap o likod kasi pares lang naman maganda. Yung kabila kasi no, i-pixelated. Yung kabila naman yung mga bilog-bilog. Pero kasi ang prepare ko itong pixelated. Pero itong bilog-bilog, ang maganda rin naman. So ayun na, nagdagdagan na natin rep magnet collection. Welcome kay Charmander. O diba mga kadagot, ayan tatlo na sila. Si Eevee, si Bulbasaur, at saka si Charmander. Ay, madami-dami tayong gagawin. Sabi ko nga, pupunuin natin to. O diba, nag-enjoy ka na, may collection ka na, meron ka pang display. So mga kadagot, sino na sa ating bubuuin? I-comment nyo na. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye! Isang umaga, hindi ko naman lain na pasarap pala yung tulog ko nung gabi. Nakalimutan ko na mag-reply kay Jose. Kaya naman pag-open ko ng message na sabi niya, asan ka? Ba't hindi ka nag-reply? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, bumalik ka na sarili mong higaan. Pag uwi ko dyan, sa labas ka matutulog. Grabe naman na pasarap ng tulog ko eh. At dahil mabait at masunurin akong asawa, eto bumili ako ng sarili kong higaan sa labas. In case na patulugin talaga niya ako sa labas. Kaya naman mga kadagot, tara, unboxing na natin. So mga kadagot, ito na nga siya. Tingnan ito ang itsura niya. Foldable na upuan at higaan pala siya. May kasama nga pala itong pantakip sa mata at pantakip sa tenga para wala kang marinig. Ito nga, sinusubukan ko na agad. Grabe, ang sarap niyang higaan. At meron na nga din siya kasamang una. O diba, kompleto na may kasamang una. Ang sarap niya higa dahil malambot siya. At kung gusto mo talaga ng pahiga, push mo lang to sa panat at diliyad na to. Napaka-komportable niya sa balat kaya sarap matulog. Sobrang flexible nga pala nito at kaya nito 250 kg. Gawa kasi siya sa ratan kaya sobrang quality. Dahil nga isa siyang foldable, kahit saan pwede mo siyang dalhin. In case na palabasin ka at patulugin ka talaga sa labas, ito saktong-sakto bibit-bitin mo lang. Pag mo lang at ikaw na bahala ko sa kapapwesto. Bukahin mo lang ulit. O diba, ready ka na ulit mahiga? Di mo na pala kailangan ng kayakap dito. Makakatulog ka kahit wala no. Kung di ka makakatulog dito, pwede mong ihele ang sarili mo. O diba, parang binibaby mo na rin ang sarili mo. Kaya sure, makakatulog ka talaga dito. Kung ayaw mo na maliwalag, pwede na natin gamitin itong pantakip sa mata. Kung ayaw mo na maingay, lagyan mo na rin yung pantakip sa tenga. At ipaliyad na natin yung higaan natin. Sarap matulog. O diba, kahit umaga, piling ko gabi na sarap matulog eh. At pag umaga na ayaw mo na matulog, ganun lang din ka dali, tiklapin mo lang. Bit-bit mo na, diba? Ganun lang ka basic. Di man siya sobrang bigat kaya kaya mo siyang dalhin na isang kamay lang. Siguro naman kinaumagahan, ba't na kayo ng asawa nyo, no? Pero pwede ka na ulit umuwi. Basta make sure bit-bit mo nang to kahit saan. O diba, sobrang helpful nito sa atin. Charot, so yun lang, thanks for watching, bye bye.